Napansin mo ba, lolo at lola, na kahit ilang oras pa ang tulog mo, paggising mo, pakiramdam mo, ay parang pagod ka pa rin? Kuminsan nga mas matagal ka pang natulog kaysa sa dati, pero mas mabigat ang pakiramdam mo pagbangon. Nakakapagtaka, hindi ba? Akala natin ang pagkapagod ay normal lang sa pagtanda. Nakasama na yun sa buhay. Pero alam nyo ba, hindi pala dapat ganon. Hindi normal na laging pagod, lalo na kung sapat naman ang pahinga. Ang nakakalungkot, maraming sa atin, lalo na ang mga senior citizen, ang nakakaranas nito. Nahirapan tayong magkaroon ng lakas para gawin ang mga dating kinagigiliwan tulad ng paglilinis ng bahay, paglalaro sa mga apo, o kahit paglabas lang para maglakad-lakad. Ang pagkapagod na ito ay nagiging balakid sa ating kaligayahan at sa ating kakayahang mamuhay ng buo. Pero huwag kayong mag-alala. Mayroon tayong alamin ngayon na makakatulong para maintindihan ninyo kung bakit nangyayari ito. Mayroong 8 tunay na dahilan kung bakit pakiramdam natin ay laging pagod kahit sapat naman ang ating tulog. Sa videong ito, tatalakayin natin ang mga dahilan na ito at kung ano ang maaari nating gawin. Manatili hanggang dulo dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na ikagugulat ninyo. Simulan na natin sa unang dahilan kung bakit pakiramdam natin ay laging pagod kahit sapat naman ang ating tulog. Maraming beses ang pagkapagod ay hindi lang dahil sa kakulangan ng tulog, kundi sa kakulangan ng tamang nutrisyon. Ang tawag dito ay nutritional deficiencies o kakapusan sa mga mahahalagang bitamina at mineral na kailangan ng ating katawan para magkaroon ng sapat na enerhiya. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay nagbabago. Hindi na nito kayang sumipsip ng mga sustansya mula sa pagkain ng kasing epektibo tulad ng dati. Halimbawa, ang iron, isang mineral na mahalaga sa pagdadala ng oxygen sa ating dugo, ay madalas na nagiging kulang sa mga matatanda. Kapag kulang ka sa iron, nagiging anemic ka at isa sa pinakamalaking sintomas nito ay ang matinding pagkapagod, panghihina at minsan ay pagkahilo. Kung minsan, kahit gaano pa karaming tulog ang gawin mo, kung ang iyong mga cells ay hindi nakakakuha ng sapat na oxygen dahil sa kakulangan ng iron, mananatili kang pagod. Sa Pilipinas, hindi naman tayo nawawalan ng pagkaing may iron tulad ng malunggay, spinach, atay ng manok o baboy at pulang karne. Importante na isama natin ang mga ito sa ating diet. Bukod sa iron, madalas ding kulang ang vitamin B12 sa mga matatanda. Ang vitamin B12 ay napakahalaga para sa nerve function at sa pagbuo ng red blood cells na nagdadala ng oxygen. Kung wala nito, mabilis tayong mapagod at minsan ay nakakaranas din ng pamamanhid o kirot sa mga paa at kamay. Ang B12 ay matatagpuan sa mga pagkain tulad ng itlog, gatas, keso at karne. Kadalasan, ang mga may edad ay nahihirapang sumipsip ng B12 mula sa pagkain, kaya minsan ay kailangan pa ng supplements na irekomenda ng doktor. Isa pa na madalas kulang ay vitamin D. Ito ay tinatawag nating sunshine vitamin dahil nakukuha natin ito mula sa sikat ng araw. Mahalaga ang vitamin D para sa ating buto, immune system at sa ating energy levels. Kung kulang ka sa vitamin D, maaring madalas kang mapagod, masakit ang mga buto at madaling magkasakit. Nagama tropical ang Pilipinas at sagana tayo sa araw. Marami pa rin ang kulang sa vitamin D, lalo na kung bihira sila lumabas ng bahay o laging nakasuot ng mahaba kapag nasa labas. Subukan magpaaraw ng 15 to 20 minuto sa umaga bago mag-alas 10 o pagkatapos ng alas 3 ng hapon para makakuha ng sapat na vitamin D. Mahalaga ring kumain ng mga pagkaing mayaman sa vitamin D tulad ng sardinas, tuna at pinatibay na gatas. Ang simpleng pagbabago sa ating kinakain at paghahanap ng tamang sustansya ay may malaking epekto sa ating lakas. Kaya kung madalas kang pagod, magandang kausapin ng doktor para masuri kung may kakulangan ka sa nutrisyon. Ngayong napag-usapan na natin ang kalagahan ng tamang nutrisyon, tumuko naman tayo sa pangalawang dahilan, ang dehydration o ang kakulangan ng tubig sa katawan. Madalas, hindi ito napapansin pero malaki ang epekto nito sa ating enerhiya. Habang tayo ay tumatanda, bumababa ang sense of thirst o ang pakiramdam natin na nauuhaw. Kaya kahit kailangan na ng katawan ang tubig, hindi tayo nakakaramdam ng uhaw.
at minsan ay nakakalimutan na ring umiinom. Pero tandaan ninyo, lolo at lola, ang tubig ay napakahalaga sa bawat function ng ating katawan. Ito ang nagdadala ang sustansya sa ating mga cells, nagre-regulate ng temperatura ng katawan at tumutulong sa pagtanggal ng dumi. Kapag dehydrated ka, kahit bahagya lang, ang iyong puso ay kailangan magtrabaho ng mas husto para mag-pump ng dugo at bumabagal ang proseso ng metabolismo sa katawan. Ang resulta, pagkapagod, pagkahilo, panunuyo ng bibig at minsan ay pananakit ng ulo. Imagine, ang simpleng kakulangan lang ng tubig ay kayang ubusin ng iyong enerhiya at pakiramdam mo ay parang wala kang lakas. Kaya mahalaga na regular tayong umiinom ng tubig kahit hindi tayo nauuhaw. Maglagay ng bote ng tubig sa tabi ninyo o magtakda ng alarm sa telepono para paalalahanan kayo na uminom. Bukod sa tubig, maaari rin kayong uminom ng sabaw, herbal teas tulad ng salabat, o kumain ng mga prutas na maraming tubig tulad ng pakwan at pipino. Ang maliit na pagbabago na ito ay may malaking tulong sa inyong enerhiya. Pangatong dahilan naman ay ang chronic stress at anxiety o ang matinding pag-aalala at tensyon. Hindi lang pisikal na pagod ang nagiging dahilan na panghihina ng katawan, kundi pati na rin ang mental at emosyonal na stress. Sa ating pagtanda, marami tayong kinakaharap na pagbabago at pagsubok. Maaring pag-aalala sa kalusugan, problema sa pamilya, pinansyal na alalahanin o ang pagkawala ng mga mahal sa buhay. Ang mga pag-aalalang ito ay nagpapataas ng stress hormones sa ating katawan tulad ng cortisol. Ang mataas na cortisol levels sa mahabang panahon ay maaaring magdulot ng pamamaga, makakaapekto sa pagtulog at ubos ng ating enerhiya na nagresulta sa patuloy na pagkapagod. Pakiramdam mo ay laging may mabigat sa dibdib mo o hindi ka mapakali. At kahit natulog ka, ang utak mo ay patuloy na nag-iisip ng mga problema. Ang mga bagay na ito ay napapapagod sa isip at katawan. Kaya mahalaga na matuto tayong mag-manage ng stress. Maring subukan ang simpleng pagmumni-muni paghinga ng malalim o paggawa ng mga bagay na nakakapagpasaya sa inyo. Makipag-usap sa mga kaibigan o pamilya, sumali sa mga grupong pang-senior o magsimula ng bagong hobby tulad ng paghahardin, pagbabasa o pagpipinta. Ang paglalakad sa labas, paglanghap ng sariwang hangin at pagtanaw sa kalikasan ay malaking tulong din sa pagbabawas ng stress. Ang pagpapatawad sa sarili at sa iba at ang pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kayang baguhin ay makakatulong din na gumaan ang ating pakiramdam at magkaroon tayo ng mas maraming enerhiya. Ngayong napag-usapan na natin ang kahalagahan ng tamang nutrisyon, sapat na tubig at pagharap sa stress, dumako naman tayo sa susunod na dahilan na maaring nakakaubos ng inyong lakas. Ito ay ang kakulangan sa pisikal na aktibidad. Marami na nag-iisip na kapag pagod ka, ang kailangan lang ay pahinga. Totoo naman, kailangan natin ng pahinga. Pero kung sobra naman ang pagpapahinga at walang sapat na galaw ang katawan, mas lalo tayong manghihina at manghihina. Alam niyo ba, lolo at lola, na ang pagiging lagi nakaupo o nakahiga ay nakakapagpabanata ng enerhiya sa ating katawan? Kung hindi ginagamit ang ating mga kalamnan, nagsisimulang humina ang mga ito. Ang pagbaba ng muscle mass na tinatawag nating sarcopenia ay natural na nangyayari habang tayo ay tumatanda, pero mas bumibilis ito kung tayo ay hindi aktibo. At kapag humina ang muscles, mas madali tayong mapagod kahit sa simpleng gawain lang tulad ng paglalakad, papunta sa banyo o pagtayo mula sa upuan. Bukod pa rito, ang regular na pisikal na aktibidad ay nakakatulong sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo na nagdadala ng oxygen at sustansya sa bawat bahagi ng ating katawan. Kung mahina ang sirkulasyon, kulang ang oxygen na nakakarating sa ating mga cells, kaya kahit sapat ang tulog, pagod pa rin ang pakiramdam. Hindi ibig sabihin nito ay kailangan ninyong magbuhat ng mabibigat na timbang o tumakbo ng marathon. Ang simpleng paglalakad sa labas, paggawa ng mga light exercises tulad ng stretching o kahit pagtayo at paggalaw-galaw sa loob ng bahay ay malaking tulong na. Kung kaya nyo, subukang maglakad ng 15 to 30 minuto kada aray. Kung hindi, simulan sa 5 to 10 minuto at unti-unting dagdagan.
Maari ring gawin ang mga chair exercises kung nahihirapan kayong tumayo ng matagal. Kahit simpleng paggawa ng gawaing bahay tulad ng paglilinis, pagwawalis o pagbidilig ng halaman ay nakakatulong din. Ang importante ay gumalaw ang katawan, hindi lang puro. Makakatulong din ito sa pagpapabuti ng inyong kalooban, makakabawas sa stress, at makakatulong na makatulog na mas mahimbing sa gabi. Tandaan, ang galaw ay buhay at ang buhay ay may enerhiya. Ang ikalimang dahilan naman ay may kinalaman sa ating mga gamot. Habang tayo ay tumatanda, mas dumarami ang mga gamot na iniinom natin at ito ay normal. Maaring gamot sa alta presyon, diabetes, kolesterol at iba pa. Ngunit, alam nyo ba, lolo at lola, na ang side effects ng mga gamot na ito ay maaring magdulot ng pagkapagod? Ang tawag dito ay polypharmacy, kung saan maraming gamot ang iniinom ng sabay-sabay. Ang iba't ibang gamot ay maaring magkaroon ng interaction sa isa't isa o kaya naman ay may mga sangkap ang gamot na nagdudulot ng antok o panghihina. Halimbawa, ang ilang gamot para sa alta presyon ay maaring maging sanhi ng pagkapagod o ang mga gamot para sa allergy ay nagdudulot ng matinding antok. Minsan, hindi natin naiisip na ang pagkapagod natin ay konektado sa iniinom nating gamot dahil iniisip natin na bahagi lang ito ng pagtanda. Kaya mahalaga na lagi nating kausapin ng ating doktor tungkol sa lahat ng gamot na iniinom natin, pati na rin sa mga supplements o herbal remedies. Ipaalam sa kanila kung ano ang nararamdaman nyo, lalo na kung laging pagod. Maaring mayroong ibang opsyon ng gamot na walang ganong side effect o kaya naman ay maaring baguhin ang dosage. Huwag na huwag mag-adjust ng gamot nang walang pahintulot ng doktor dahil ito ay maaaring magdulot ng mas malaking problema. Maging tapat at bukas sa inyong doktor tungkol sa inyong nararamdaman dahil sila ang makakatulong sa inyo na makahanap ng solusyon. Tandaan, ang gamot ay para makatulong, hindi para magbigay ng karagdagang problema. Sunod naman ay ang pang-anim na dahilan na madalas ay hindi rin natin napapansin dahil akala natin ay mahimbing na ang ating tulog. Ito ay ang sleep apnea at iba pang karamdaman sa pagtulog. Mayroon kang tulog ng 8 oras o higit pa pero pagising mo, pakiramdam mo ay hindi ka pa rin nakapagpahinga. Ito ay maaaring dahil sa mababang kalidad ng tulog kahit matagal ka pang natulog. Ang sleep apnea ay isang kondisyon kung saan pansamantalang humihinto sa paghinga ang isang tao habang natutulog. Nangyayari ito ng paulit-ulit sa buong magdamag. Ang mga paghinto na ito sa paghinga ay nagdudulot ng pagbaba ng oxygen sa utak at iba pang bahagi ng katawan na nagiging sanhi ng pagising ng utak upang muling huminga. Kaya kahit hindi mo namamalayan na nagigising ka, ang iyong katawan ay nakakaranas ng stress at hindi nakakakuha ng tunay na malalim at nakapagpapahingang tulog. Ang mga sintomas ng sleep apnea ay malakas na hili, paggising na may pakiramdam na parang nasasakal, tuyong bibig paggising, at syempre, ang matinding pagkapagod sa araw kahit sapat ang tulog. Kung minsan, ang partner natin ang unang makakapansin nito. Bukod sa sleep apnea, mayroon ding iba pang sleep disorders tulad ng insomnia, kung saan nahihirapan kang matulog o manatiling tulog. At restless legs syndrome, kung saan mayroon kang hindi mapigilang pagnanais na igalaw ang iyong mga binti habang nakahiga. Ang mga karamdamang ito ay nakakaapekto sa kalidad ng iyong tulog at sa huli ay nagdudulot ng pagkapagod sa araw. Kung mayroon kang hinala na mayroon, ang iyong pagkapagod ay hindi lang dahil sa tulog, kundi sa kalidad ng tulog. Malalim na ang ating nasuri sa mga dahilan ng pagkapagod. At ngayon naman, pag-usapan natin ang 2 pang mahahalagang punto na kadalasang hindi napapansin. Ang pang-7 dahilan ay may kinalaman sa mga malubhang kondisyon sa kalusugan o chronic medical conditions. Kadalasang habang tayo ay tumatanda, mas dumarami ang mga medical na kondisyon na ating nararanasan at ang pagkapagod ay maaaring sintomas ng mga kondisyong ito.
Hindi lang basta pagod na galing sa aktibidad, kundi pagod na nararamdaman mo kahit wala kang ginagawa. Halimbawa, ang diabetes, lalo na kung hindi kontrolado, ay maaring magdulot ng matinding pagkapagod. Kung mataas ang sugar level sa dugo, hindi nagagamit ng maayos ng katawan ang enerhiya mula sa pagkain, kaya pakiramdam mo ay laging kulang sa lakas. Bukod pa rito, ang diabetes ay maaring makasira sa mga ugat at magdulot ng komplikasyon na nakakaapekto sa buong katawan na nagreresulta rin sa pagkapagod. Isa pa ang problema sa thyroid gland, partikular ang hypothyroidism, kung saan ang thyroid gland ay hindi gumagawa ng sapat na hormones. Ang thyroid hormones ay mahalaga sa pagkontrol ng ating metabolismo. At kung kulang ang hormones na ito, bumabagal ang lahat ng proseso sa katawan, kasama na ang enerhiya. Ang mga sintomas nito ay pagkapagod, pagiging sensitibo sa lamig, pagtaas ng timbang, at panunuyo ng balat. Ang mga sakit sa puso tulad ng congestive heart failure ay maaaring magdulot ng pagkapagod dahil nahihirapan ang puso na magpump ng dugo at oxygen sa buong katawan. Pati na rin ang kidney disease o sakit sa bato kung saan hindi na maayos na nasasala ng bato ang mga dumi sa katawan ay nagdudulot ng pagkapagod at panghihina. Kung minsan, ang arthritis o pananakit ng kasukasuan ay hindi lang nadudulot ng sakit kundi nakakaubos din ng enerhiya dahil sa patuloy na pamamaga at pilit na paggalaw ng katawan para makayanan ang sakit. Ang mga sakit kaya mahalaga na regular tayong mapacheck up sa doktor. Huwag balewalain ang anumang kakaibang nararamdaman. Ang magang pagtuklas at paggamot sa mga kondisyong ito ay malaking tulong sa pagpapabuti ng inyong enerhiya at kalidad ng buhay. Sundin ang payo ng doktor, inumin ang mga gamot sa tamang oras at dosage, at gawin ang mga lifestyle changes na irerekomenda nila. Tandaan, ang pagkapagod ay maaaring hudyat ng isang mas malaking problema sa kalusugan. Kaya huwag matakot na magtanong at humingi ng tulong medikal. Ang inyong kalusugan, ang inyong kayamanan, lolo at lola. Pangwalo at huling dahilan na kadalasan ay hindi natin iniisip na konektado sa pagkapagod ay ang social isolation at kakulangan sa layunin. Ang ibig sabihin nito ay ang pagiging malungkot, walang katuwang at pakiramdam na walang saysay ang buhay. Habang tayo ay tumatanda, maaring bumaba ang ating social circle, maaring lumayo ang mga kaibigan, pumanaw ang mga mahal sa buhay o lumipat ng tirahan ang mga anak. Nagreresulta ito sa pakiramdam ng pag-iisa at kalungkutan. At kapag nalulungkot tayo o pakiramdam natin ay wala na tayong silbi, ang ating mental at emosyonal na kalusugan ay naapektuhan ng malaki. Ang kalungkutan at kakulangan sa layunin ay maaaring magdulot ng depresyon. At isa sa mga pangunahing sintomas ng depresyon ay ang matinding pagkapagod, kawalan ng enerhiya at kawalan ng interes sa mga dating kinagigiliwan. Kahit anong tulog ang gawin mo, kung ang iyong isip at puso ay mabigat, ang iyong katawan ay manghihina rin. O minsan, iniisip natin na kailangan lang natin ng pahinga sa kama. Pero kaya mahalaga, lolo at lola, na manatili kayong konektado sa inyong pamilya at komunidad. Huwag magkulong sa bahay. Kung kaya, bisitahin ang mga kaibigan, makipagkwentuhan sa mga kapitbahay o sumali sa mga grupo ng senior citizens sa inyong barangay. Maraming senior activities ang inorganisa ng lokal na pamahalaan tulad ng Zumba, line dancing o mga laro tulad ng chess at dama. Ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay nagbibigay ng saya, nagpapagaan ng loob at nagbibigay ng pakiramdam na kabilang ka at mahalaga. Bukod sa koneksyon, mahalaga rin na magkaroon ng layunin. Ano ang gusto ninyo matutunan? Anong bagong hobby ang gusto ninyong subukan? Gusto nyo bang mag-volunteer sa komunidad o magturo sa mga apo ng inyong mga kaalaman? Ang pagtatanim sa bakuran. Nakita natin, lolo at lola, na ang pagkapagod ay hindi lang basta pagod sa trabaho o sa edad. Ito ay maaring sanhi ng kung paano natin naalagaan ang ating katawan, isip at damdamin. Pinag-usapan natin ang 8 mahalagang tandaan, lolo at lola. Ang bawat maliit na pagbabago sa inyong pamumuhay ay may malaking epekto sa inyong kalusugan at kaligayahan. Hindi nyo kailangan gawin lahat ng sabay-sabay.
Magsimula sa isa o dalawang bagay na sa tingin nyo ay kaya ninyong baguhin. Kung sa tingin nyo ay kulang kayo sa bitamina, subukan dagdagan ng mga gulay sa inyong diet o kausapin ng doktor tungkol sa supplements. Kung madalas kayong nakakalimot uminom ng tubig, maglagay ng paalala sa telepono. Kung pakiramdam nyo ay nalulungkot kayo, tawagan ang inyong mga mahal sa buhay o sumali sa mga aktibidad sa inyong komunidad. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging proactive at pag-aalaga sa sarili. Tausapin ang inyong doktor tungkol sa inyong nararamdaman dahil sila ang inyong pinakamabuting kakampi sa pagpapanatili ng inyong kalusugan. Huwag nating hayaang kontrolin ng pagkapagod ang ating buhay. Mayroon tayong kapangyarihan na baguhin ito at mamuhay na mas masigla. Ibahagi niyo sa comment section ang iyong mga karanasan o ano ang natutunan ninyo sa videong ito. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, paki-like at mag-subscribe para sa marami pang ganitong uri ng usapan tungkol sa ating kalusugan at kapakanan. Maraming salamat sa inyong panunod, lolo at lola. Tandaan, kayo ay mahalaga at karapat-dapat na mamuhay na masigla at masaya. Maging inspirasyon sa iba. Mamuhay na masigla sa bawat edad hanggang sa muli at alagaan nyo ang inyong sarili.